Ito na ang mabibilis na balita. Bistado ang isang bagahe sa NAIA Terminal 3 na may lamang 24 na kilo ng shabu. Umaabot ang halaga nito sa 164 million pesos. Ayon sa mga otoridad, galing Toronto, Canada at may layover sa Hong Kong ang pasaherong may dala ng bagahe. Arestado ang 62 taong gulang na pasahero na walang pahayag. Nauwi sa gulo ang clearing operation sa Tondo, Maynila nitong Sabado. Sa gitna niyan, nagpaputok ng baril ang kapitan ng barangay. Ipinatawag siya sa City Hall at paliwanag niya, nakaalitan niya ang isang mag-amang residente habang isinasagawa ang operasyon. Inawat daw niya kasi ang mag-ama na sinusugod ang isa sa mga barangay tanod doon. Itinanggi naman ito ng mag-ama dahil nagsimula raw ang gulo ng baklasin ng trapal sa kanilang bahay kahit may napagkasunduan na raw umano sila. Mahaharap ang kapitan sa reklamong illegal discharge of firearms at grave threats habang reklamong direct assault naman ang kaharapin ng nakaalitan niya. My God! Bay, halas, bay. Nagulat ang mga sakay ng sasakyan na yan sa Banga, South Cotabato. Isang ahas kasi ang biglang tumambad sa windshield ng sasakyan. Kwento ng driver bago yan ay dumaan sila sa madilim na bahagi ng kalsada kung saan may mga puno. Nagtuloy-tuloy lang daw sila sa pagbiyahe at ginamit ang wiper ng sasakyan para maalis ang ahas. Kaugnay naman po ng binuong grupo ng pamilya ng mga nawawalang sabongero at latest development sa kaso, kausapin po natin si Diane Loyola, kinakasama ng isa sa mga missing sabongero. Salamat po sa pagpapaunlak ng panayam sa amin dito sa Balitang Hali. Magandang umaga po. Ano po ang masasabi ninyo, ma'am, sa latest development na itinatakbo po ng kaso sa missing sabongero kung saan kabilang po ang inyong kinakasama na si Ferdinand Dizon? Sa ngayon po, syempre masaya po kami na umuusad at nagkakaroon po ng linaw ang lahat po nung kaso namin. Oho. Dahil po dun sa lumabas na si alias Totoy. May buto raw ng tao na nakuha sa ongoing search and retrieval operations doon po sa Taal Lake. May nagpa-DNA test na ba? Nakaanak po ng inyong mister na si Ferdinand para dito? Yes po, marami na po kaming nakapagpa-DNA test. Yung konti na lang po yata yung hindi pa napapa-DNA. Pero yung sa amin po okay na po. Waiting na lang po kami sa result. Gaano po kalaki ang kumpiyansa ninyo sa kredibilidad nitong si alias Totoy Julie Dondon Patidongan? Kami po, personally, talagang naniniwala po kami na totoo yung mga sinasabi niya. Kasi base po dun sa nalalaman namin dati, na siya po ay isang kanang kamay nung mastermind po. Mm-hmm. Meron ho ba kayong direct access din sa kanya kung kinakailangan? May mga tanong kayo sa kanya? Meron naman po. Nakakausap naman po namin siya. Meron naman po kaming usapan kung kunyari kung meron pong development dun sa kaso or may mga dapat pang kasuhan na mga police o civilian. Speaking of police, marami ho siyang pinangalanan. Meron ho ba kayong takot din, syempre sa inyong kaligtasan? At papaano ho kayo nagkakausap-usap para sa protection din po ninyo? Yung takot po, siguro, syempre nandun na po tayo eh. Kaya lang, sa ngayon po, kung matatakot kasi kami, baka po hindi namin makamit yung hustisya eh. Mm-hmm. Kaya nagdarasal na lang po kami, kay God na lang po kami kumakapit na sana po makamit namin yung hustisya. Wala ho bang mga kumontak sa inyo para itigil na rin po itong pagsulong ninyo ng kaso o maaari sa iba ho mga kasamahan ninyo kaya? Sa ngayon po, wala naman po kaming natatanggap. At saka if ever naman po na magkaroon, hindi naman po kami papayag na gano'n na lang po yung gawin uli nila. At wala rin naman ho, po wala rin hong banta sa inyo po, sa mga kasamahan po ninyo, no? Opo, wala naman po. Alright. Maayos naman po kami lahat. Kaugnay naman po sa kabubuo pa lamang na Justice for the Missing Sabongeros Network, papaano ito makakatulong po sa inyo? May grupo po bang tumutulong din sa inyo tungkol po dito? Meron po. Ito po ay inilunsad po para
mas mapaano pa po yung kaso ng mga missing sa Bungero, tapos ano nila yung mga pulis, mga sangkot po dito na sana maging pantay po ang tingin. Sana po na hindi yung pera yung manaig. Opo. At bagamat search and retrieval operation na po yung ginagawa ng mga otoridad, umaasa pa rin ho ba kayo na baka buhay pa ang inyong partner na si Ferdinand kaya? Sa ngayon po, parang kahit isipin ko, siguro wala na kaming pag-asa na buhay pa namin siyang makakasama. Oho. Meron ho ba kayong anak o naiwan hong mga anak? Meron po. Meron po kaming 3 anak. 3 anak. At base po doon sa mga salaysay ni alias Totoy, kamakailan, ma'am, meron din ho ba kayong naririnig mula po sa inyong partner na meron hong mga sinasabing mga illegal daw na nagawa kaya ang inyong partner kung kaya maaring nadukot po sila? Yun po yung sinasabi ni alias Totoy. Kung totoo man yun o hindi, dapat po sana isinabatas nila, kinasuhan nila or Opo. kinulong nila. Hindi yung parang hayop nila. Nung kinwento sa amin ni alias Totoy, parang hindi makatarungan, hindi makatao yung ginawa nila dun sa mga missing sa Bungero. Opo. At gaano po kalimit makipag-ugnayan ng gobyerno po sa inyo, lalo na patungkol po dito sa ginagawang paghahanap at pagsusuri sa mga nakukuhang objects sa Taal Lake? Maayos naman po. Lagi naman po silang nag-update kapag may mga bagong dun sa kaso, kaparis ng sa mga buto nga po. Nagpaano po sila agad ng DNA test. And lagi naman po silang nandyan. Nagpapasalamat din po kami dahil ganun na sila sa amin ngayon. Opo. At may mga sinasabi hong may iba pang maaring maging testigo. Meron ho ba kayong update? Na-update na ho ba kayo tungkol doon pa sa maaring dumagdag pa sa mga sinasabi rin pong pahayag ni alias Totoy? Sa ngayon po, hindi pa po namin confirm kung meron. Pero umaasa po kami na magkakaroon. Dahil syempre ngayon po, ang dami na pong pinapangalanan, ang dami na pong inaano ni alias Totoy. Hopefully po kami na mas marami pa pong tumistigo. Alright, kasama nyo rin po kami sa pagdarasal para sa hustisya. Marami pong salamat sa inyong oras na ibinahagi sa amin sa Balitang Hali, ma'am. Maraming salamat din po. Yan po naman si Diane Loyola, kinakasama ng isa sa mga missing sa Bungero. Sa iba pang balita, dahil naman sa mga umano'y delay, sinabi po ng isa sa mga House prosecutor sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na posible nang umabot ang usapin sa anibersaryo ng paghahain ng unang impeachment complaint. Sa ngayon, hinahanda na rin daw nila ang sagot sa mga tanong sa kanila ng Supreme Court kaugnay sa petisyon ng bise. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Pinapalangkas na ng Kamara ang sagot nito sa mga katanungan ng Korte Suprema kaugnay sa petisyon ni Vice President Sara Duterte na humaharang sa impeachment complaint laban sa kanya. Kabilang sa tanong ng Korte Suprema kung ano ang nangyari sa unang 3 impeachment complaint na inihain laban kay Duterte. Matatanda ang magkakasunod na inihain ng 3 impeachment complaint na hindi na gumalaw hanggang sa umarangkadang ika-4 na impeachment complaint noong February 2025. Sabi ni Manila Representative Joel Chua, isa sa House impeachment prosecutors, sinunod daw ng Kamara ang konstitusyon, ang rules on impeachment at mga dating desisyon ng Korte Suprema, lalo na sa 1-year bar rule na nagbabawal sa mahigit isang initiated impeachment complaint sa isang impeachable official sa loob ng 1 taon. Ang tinutukoy na jurisprudence ni Chua ay ang desisyon ng Korte Suprema sa 2 kasong kumwestiyon sa impeachment complaint laban kina Chief Justice Hilario Davide at Ombudsman Merceditas Gutierrez. Dito inilatag ng Korte Suprema kung ano ang ibig sabihin ng pag-initiate ng isang impeachment complaint na siyang basehan ng 1-year bar rule. Una, ng filing ng verified complaint at pag-refer sa House Justice Committee for action. No? Ito po yung supposedly dapat nangyari sa unang 3 na may impeachment complaints pero hindi po ito
nangyari. There was no referral to the House Committee on Justice. But the fourth impeachment complaint, at isa po ito doon sa mga requirements din po ng Francisco at ng Gutierrez, ay yung pagkakaroon po ng one-third filing ng House members to the House Secretary General. Ito po yung nangyari sa fourth impeachment complaint. Umaasa si impeachment prosecutor Joel Chua na mapagdedesisyonan nito ng Korte Suprema sa lalong madaling panahon para hindi na rin anya ito magamit para lalo pang patagalin ang impeachment proceedings. Wala pong dahilan para antayin ng Senado kung ano po ang magiging desisyon ng Korte Suprema dahil wala naman pong TRO na nilalabas. So sa ngayon, dapat po mag-proceed pa rin po ang trial hanggat hindi po ito pinapahinto ng Korte Suprema. Sa delay po na nangyayari sa Senado, parang aabot na rin tayo sa one-year bar rule. Pero paano kung pumanig ang Korte Suprema sa bise? Well, of course, kung may TRO, di siyempre susunod ang impeachment court. But of course, we will do all legal remedies para ito ay ma-lift. At alam naman po natin na lagi na itong ginagawa naman po natin ay nasa tama. Ang articles of impeachment, pwede naman daw ihain ulit matapos ang one-year bar. Wala namang violation eh. Ang pinagbabawal lamang is yung period. So pwede, as is, Yes. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakausap na ng Department of Migrant Workers ang 8 Pinoy na nasagip mula sa lumubog na MV Eternity Sea matapos atakihin ng grupong Houthi sa Red Sea nitong July 7. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Kakdak, nasa Saudi Arabia ngayon ang 8 Pinoy. Sabi ng Department of Foreign Affairs, sasailalim muna sila sa medical check-up bago pauwiin dito sa Pilipinas. Kinukumpirma pa ng DMW at DFA ang lagay ng 13 Pinoy crew ng MV Eternity Sea. Gayun din ang ulat na 3 sa kanila ay namatay sa pag-atake ng Houthi. Mahigit 11 million pesos daw ang halaga ng napinsalang mga bahura malapit sa Pag-asa Island matapos sumadsad doon ang isang Chinese fishing vessel. Ayon po yan sa Palawan Council for Sustainable Development. Nang bisitahin ito ng PCSD nitong June 17, nakita nilang mahigit 400 square meters ng coral reef ang nasira at ang mahigit 300 square meters nito ay nasa kluban ng isang parachute anchor. Ang parachute anchor ay ginagamit sa barko para hindi ito tangayin ng alon. Nagsumiti na ng rekomendasyon sa National Task Force on the West Philippine Sea ang PCSD. Sabi ng Philippine Coast Guard, prioridad nilang tanggalin ang parachute anchor dahil nakakaapekto ito sa buhay ng mga coral. Kinumpirma nila ng China ang may-ari ng sumadsad na barko noong June 7. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang Chinese Embassy tungkol sa insidente. Ito ang GMA Regional TV News. Sugatan ng isang motorcycle rider matapos madisgrasya sa Kabagan, Isabela. Kitang nakaparada ang tricycle na yan sa tapat ng isang tindahan. Dumating ang isang motorsiklo na sumalpok sa tricycle. Huminto ang kasunod na motorsiklo at sinakdolohan ng mga sakay nito ang natumbang rider. Base sa investigasyon, matulin ang takbo ng rider kaya hindi niya napansin ang nakaparadang sasakyan. Wala pang pahayag ang mga sangkot at nadamay sa aksidente. Nagpapagaling na ang sugatang rider. Isang lalaki ang nalunod at 3 ang nasagip sa Cabang Falls sa Cebu. Gumamit ng lubid ang mga rescuer para masagip ang 2 sa mga stranded sa gitna ng rumaragasang ilog. Hindi kalayuan sa kanila, nasagip ang kaibigan ng nalunod na lalaki. Ayon sa mga rescuer, nalunod ang lalaki dahil daw sa bigat ng kanyang backpack. Nagbabala raw ang kapitan ng Barangay Budlaan sa kanilang 4 na wag nang tumuloy sa Cabang Falls dahil masama ang panahon. Pero nagpumilit daw sila. Sabi ng mga magulang ng nasawing lalaki, dumaan daw sa talon ang anak nila para mag-camping. Walang pahayag ang 3 nasagip. May bagong kaduo si PBB Celebrity Collab Edition, Kapuso's second big placer Will Ashley. #WillCat.
Reunited si Will sa alaga niyang pusa na si Jerry. Aminado siyang na-miss ang kanyang fur baby. Kamakailan dumalo si Will with ex-PBB housemate Bianca De Vera sa isang benefit gig para sa animal welfare. As Ralph shippers mag-ingay, si kapamilya second big placer Ralph De Leon at kapuso fourth big placer AZ Martinez nagpakilig sa kanilang new TikTok video. Kumasa rin sila sa Kung Sakali Trend. Eto naman, Mare, napatingala raw ang ilang residente sa Bantayan Island sa Cebu. May nagbigay liwanag kasi sa gabi na parang eksena sa sci-fi movie. Ayan, no? Bukod po sa mga buwan at bituin, may makukulay na guhit ng ilaw na namataan sa kalangitan. Yan po naman ang tinatawag na light pillars na nakunan ni Hughes Cooper Edison G. Rosel sa Barangay Pataw nito pong linggo. Ayon sa Pag-asa, nabubuo ang light phenomenon tuwing tinatamaan ng moonlight ang ice crystals na karaniwan sa maninipis na cirrus clouds. At para po sa inyong kwentong totoo, kwentong kapuso, sumali sa UScoop Plus Facebook group at i-share ang inyong mga larawan at video. Maaaring ma-feature ang inyong storya sa aming newscast. Gamitin lang ang hashtag UScoop sa inyong mga post.